Ayun, okay. Takpan ko lang po ito, yung nasa taas, para may space po tayo ng computation. Okay, sige po, start tayo. For this part naman po, since ang nasa problem natin is the unit circle oriented clockwise with t equals 0 corresponding to 0 and -1. So, dito naman, since ang starting point natin dito ay 0 and -1. So, ang gagawin natin, kunin muna natin si orientation ng counterclockwise. Though clockwise yung nasa given, mamaya explain natin kung bakit mahalaga yon. For counterclockwise orientation, so ang gagamitin natin dito is x equals cosine t. And then we will be having y equals sine t. So this is for t is less than or equal to 2 pi and t is greater than or equal to 0. So bakit ba natin pinuntahan muna si counterclockwise? Kasi kailangan meron tayong, rinig po ako ng maayos? Tama ka po. Okay po. Kasi yung counterclockwise po, tinatawag natin siya na yun yung standard convention natin for trigonometric functions. Kaya mahalaga na makuha muna natin yung counterclockwise na orientation natin. And syempre, sa unit circle na rin. So, para magkaroon tayo ng, or ma-establish natin yung common reference point na magkakaroon tayo. And syempre, para din meron tayong consistency dito sa equation natin. Kasi, um, sinasabi na pag halimbawa, though given si clockwise, pero kinuha mo muna si counterclockwise, um, almost lahat ng mathematical derivations natin, identities, and also sa transformation natin, lahat yon nabibuild siya sa counterclockwise. Kaya mahalaga din siya. And sabi din, bago tayo mag-modify, kailangan pumunta muna tayo kay counterclockwise. And lastly, para yung pagkuha natin ng answer natin ay parang sabihin na natin straightforward. Parang ganon. So, next tayo. Nakukuha po kung bakit si counterclockwise muna. Okay po. Next tayo. So, i-reverse natin yung orientation natin. Kailangan i-replace natin si t with negative t. So, pwede mong i-label dito sa solution mo na replace t with negative t. So, ito yung meron tayo. So, therefore, kung babaguhin natin siya, magkakaroon tayo ng x equals cosine negative t. And then for y, so magkakaroon tayo dyan ng sine, pero negative t na siya. For, same pa din, pero ang mababago yung gitna. So magiging negative t siya. For less than or equal to 2 pi and greater than or equal to 0. And then, meron tayong mga factor na kailangan i-consider. Okay na po tayo dito? Tama. Nuggets po. Ito, color black. Okay. Mag-extend po ako kahit sa baba. Sige po. Okay po. Yan. Next po, since meron tayong mga condition na sinasaalang-alang, so yung cosine natin, it is an even function. So therefore, kung halimbawa, cosine dapat natin is negative t, pero kino-consider natin siya as even function.
edi dapat magiging cosine t siya. And also, yung, di ba, aside from cosine, meron tayong sine. Sinasabi na ang sine natin is an odd function. So, therefore, lagay natin dito, dapat sine negative t siya. So, edi, kung i-convert natin siya, magiging negative sine t. Next. So, kung ganon, kung tinake natin yung mga consideration na to, edi ang mangyayari, ito ay mababago pa. Ayan. I-save ko po muna. Ayan. Magbubura lang po ako sa taas. Okay lang po ba? Opo. Nakuha niyo na po ba ito? Okay po. Kunin natin to. Ayan. Gamit naman ako ng green para hindi masyadong nakakalita. So, ito na nga. Dito tayo sa may maroon. Mababago naman siya. Ito. Tsaka ito. Gamit ito. Okay. So, magkakaroon tayo dito ngayon ng x equals cosine t. Kasi sabi, even to. So, cosine t na tayo. And then, yung add function natin na sine, edi magiging y equals negative sine t. 4. So, ito, mababago din to. So, ito ay magiging negative 2 pi. And then, t is greater than or equal to negative 2 pi, pero less than or equal to 0 na siya. Bakit? Bakit ganito? Kinuha natin siya para ma-ensure natin na yung t natin magi-start siya sa 0 and magdi-decrease siya to negative 2 pi para ma-complement natin yung full clockwise rotation na meron tayo. Yun po. May tanong po ba so far? Nga po. Okay po. Tatakpan ko po ito. Next. Dito sa part na to, di ba we have here t. Kung si t natin is equal to 0, edi ang start natin is at 1 and 0. 0.1 and 0 siya. Next. Pag ang t naman natin nag-decrease, kung halimbawa magsimula tayo sa 0 hanggang sa negative 2 pi, edi magmo-move tayo clockwise doon sa may unit circle natin. So, pero babalik pa rin tayo doon sa starting point na 1 and 0. Kamusta po? May tanong po, ganito din ba ang naging solution niyo po habang tinatry niyo pong sagutan? Opo. Okay po. Next tayo. So, dun tayo sa may, pang ilan na ba to? Gawin natin 2. Yan. Starting point. Yan. Nabanggit natin may starting point tayo kanina. So, lagay natin starting point. Ano nga yun? 0 and negative 1. Yan. Dapat malaman mo muna dito, Josh, ano bang goal natin? Kasi kung wala tayong goal, edi wala tayong parang pupuntahan dun sa solution natin. So, ang goal natin ay makapag-start tayo ng parametrization sa point na 0 and negative 1. So, dun sa standard natin na counterclockwise, nag-start tayo sa 1 and 0. Ito yon. Kung si t ay 0. Kaya, sinulat ko muna to kanina para meron tayong reference din. So, kung magkakaroon tayo ng counter to, kung magkakaroon tayo ng clockwise na parametrization, kailangan mahanap natin yung point natin na 0 and 1. So, paano natin yun mararating? So, for t, let's say na meron tayong negative 3 pi over 2. Kung i-replace natin si t, tingnan natin, di ba meron tayo kaninang cosine t kasi even function siya. So, yung t natin ay papalitan natin itong value na to. So, magiging negative 3 pi over 2 naman siya. So, pagkatapos nun, syempre, we simplify and then ito ay equal sa 0. Nakakuha po ba?
Opo. Okay po. Next tayo. Tatakpan ko po yung medyo taas para makatuloy. Ay, kaya ba dito? Ay, kaya pa. Sige, dito muna ako sa baba. Magkadugsong naman yan. For B naman, since ito ay add, so kanina, ito ay naging, ito, negative sign. So, kunin natin siya. Negative sign t. So, edi, replace tayo. Yung t, gawin natin siyang negative 3 pi over 2. So, kung isi-simplify natin, itong part na to, si sign muna, tsaka negative 3 pi over 2, that's 1. Kaso nga lang, may negative ka pa doon sa gilid, so that's negative 1. So, meron na tayong 0 and negative 1. So, kung si t pala natin ay negative 3 pi over 2, marireach natin si 0 and negative 1. May tanong po? Wala po. Okay po. Tuloy tayo. Kamusta po? Kung halimbawa meron kang solution dyan po, pwede nyong i-check kung nagkakaparehas tayo ng solution. Para masusundan mo rin siya. Next tayo. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-shift. Simulan natin dito. Takpan ko na po ito, medyo mahaba siya. Ayan. So pag-shift natin, kailangan mag-add naman tayo ng, di ba, nag-start tayo sa 0 and negative 1. So, dun tayo, yun yung goal natin kanina. Mag-start sa 0 and negative 1 with t equals 0. So, kung ganun ang mangyayari, kailangan mag-shift tayo ng parameter natin. Sa pag-add, lagay natin dito, add. Ay, ba't nasulat? Ayun, okay. So, add natin yung 3 pi over 2 units. So, kung ganito yung mangyayari, edi magkakaroon tayo, nag-shift tayo ha. So, t prime tayo. So, equals t plus 3 pi over 2. Next. So, dapat ma-remind din tayo, aside from having this, kung meron tayong, let's say, t prime equals 0, yung shift natin, ma-ensure natin na kung yung t prime equals 0 natin, ay magkakaroon tayo ng t equals negative 3 pi over 2. Yung ginamit natin kanina, ito din yon. Ayan. So, ngayon, babaguhin pa natin siya para makuha natin yung final answer natin. So, alam natin na para sa kahit na anong interval, doon sa length natin, kung halimbawa, meron tayong 2 pi, so magagamit natin siya para maparameterize yung entire circle natin since we're talking about unit circle. So, ang gagawin natin ngayon, i-keep natin yung x natin which is equal to cosine t. And then, kung mareremind tayo, yung y natin kanina is negative sine t. Yan. Pero, yung start natin ng parameter natin, dapat negative 3 pi over 2. Kailangan din nating mahanap yung upper bound natin by adding 2 pi. So, ganito siya. So, it will become, ito yung gagamitin natin for, let's say, t. And then we have here less than pi over 2. And then, which is greater than or equal to negative 3 pi over 2. Next. Wait lang po. Kamusta po? May tanong po? Wala po. Okay pa. Kasya pa ba?
Hindi na kasha. Takpan ko po yung nasa taas. Sige po. Okay po, thank you po. Hindi, baba na natin. Baba na natin, mauulit naman siya dito eh. So, para ngayon, since mag-shift na tayo, katulad nung label natin kanina, kailangan mag-shift na tayo ng parameter para mag-coincide na with t equals 0. So, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng time of delay. So, gagamitin natin yung 3 pi over 2 units para ma-replace natin yung lahat ng occurrence na meron tayo sa t. So, gagawin natin, papalitan natin siya with t minus 3 pi over 2. So, gawin natin. Hindi siya nagsusulat. Ayan. Ay. So, ang mangyayari dyan, magiging x equals cosine. T dapat yan, right? Yung original. Dapat ganito siya. Pero since, papalitan na natin siya ngayon, so magiging t minus 3 pi over 2. And then, may y tayo kanina, so negative sign siya. Dapat t, pero papalitan din natin siya, so magiging minus 3 pi over 2 siya. So, 4, kaya ba? Sige pa, tuloy natin dito sa gilid. Pag nag-skip po ako dito sa gilid, dito ko na lang po sa right side susulat. Yan, Baba. try natin. So, 4, let's say t minus 3 pi over 2 tayo dyan. So, greater than or equal siya sa negative 3 pi over 2. And less than naman siya, dito ko po isulat. Yan. Less than naman siya kay pi over 2. Yan po siya. Next tayo. Kailangan naman natin siyang isimplify kasi hindi naman pwede na ganyan lang siya. So, simplify natin. Ito po yung nasa right side. So, kunin natin si t minus 3 pi over 2, which is less than pi over 2 and is greater than or equal to negative 3 pi over 2. So, ang gawin natin, mag-add tayo dito sa tatlong side natin ng 3 pi over 2. So, ang mangyayari dyan, it will become negative 3 pi over 2 plus 3 pi over 2. And then, copy this symbol po. And then, we have here t minus 3 pi over 2. Kinapi ko lang po ito. Pero mag-a-add din tayo dito ng 3 pi over 2. So, less than pi over 2 and then plus 3 pi over 2. Yan. Simplify tayo. Itutuloy natin. So, para dito, pag kinumbine natin, it will become 0 na. And then, dito naman, edi cancel na. So, t na lang yung matitira. And then, dito, pag inad natin, ano na siya, 4 pi over 2, pero kaya pa siyang isimplify. So, magiging 4 divided by 2. So, ito, sa right side, magiging 2 pi na lang yan. So, ngayon, meron tayong t is less than, tanggalin natin yung equal sign sa ilalim. Ba't nangyari yan? Yan. T is less than 4 pi over 2. Ayan. Simplify natin. So, that is 4 divided by 2. That is 2. And then, copy pi. Then, which is greater than or equal to 0. So, ngayon, for final answer, edi meron tayong x and y. So, meron tayo ditong negative sign, t, and then negative cosine t. For, kukunin na natin to. So, meron na tayo ditong t, which is less than 2 pi, but is greater than or equal to 0. I-save ko po. Kamusta po? May tanong po ba? May clarification po? Tama mo. Ano nangyari? Na-stop? Ano po? Na-stop sharing po ba siya?
Hindi po. Hindi ba umalis lang po sa present view? I see. Teka lang po, isa pa po. Bigla po siya nag-stop sa akin. Okay. Ano bang naging answer mo sa dulo po pala? May answer ka ba? Wala. Hindi ko na po natapos eh. Yung sana ko po Ay, tapos. okay po. Hindi po siya. Pero kamusta yung Ano ba? yung pinuntahan ng solution niyo po? Nagka-pares ba sila? Yung kanina po, yung sa may ano na, cosine t minus na 3 pi over 2, tapos yung isa po negative sin 3 pi over, t minus 3 pi over 2 po. Gusto mo ba i-share? Hindi po niya nasulat sa whiteboard. Okay po. Sige po. Ayun. Sige, try natin to. Okay. Sige, try. Ano ba? Try mo lang. You may try po. Number 1. Kasi po yung cycloid bilang ko. So, Mm. yung ano na. Dito naman. Okay. So, X. R. Alam ko na po. So, wala po. Okay po. So yung parang kumaga yung cycloid is formed na yung ano na, umiikot lang po yung radius sa loob at a constant rate. Kasi yung T nga po. Tapos at a constant rate din, it's rolling. So yung X po parang Mhm. it's rotating, yung radius is rotating while it's moving. So Mhm. baka yun po yung Yes. isang ano nan. So yung Y, sigurado na siya na
na sin t. 3 sin t. So, from here to here, the radius, from nakaganito po siya sa position, gaganon Mhm. ulit po siya sa ganon na sa position din po. So, bali ganon din po yung ano niya. Umanggal, ganon po. Something like that siguro. So, yung x din, it is traveled one circumference. Logical ba yan? Ah, yes. Aha, okay. So, it is traveled one circumference. Yung ano po na, yung parang kumaga pin-peel off na yung sarili ng konti. So, from the radius, ito one circumference dapat. Aha. 2 pi r 6 pi. Yan. Yung t yung time. Kumaga. So, pag 2 pi na yung t, then it has reached 2 pi r. Ah, tr? I think 3t. Okay, so let's say assuming pa na yung ano, yung dito currently sin 2 pi, sin 0, tapos each radian, hanggang nandito na siya, 0 ulit yung sin 2 pi, so tama, y is 0. Tapos yung each radian, blah blah blah, hanggang nasa 6 pi circumference. Baka tama na mo. Solution. Yan na ba yung final mo? Hindi, ano siya logical. I-explain ko paano siyang, yung logic niya. Yun kayo final answer. Wait lang, check ko po yung ano. Baka. Sige, check Yun po mo. yung iniisip ko po. Wait lang po. So, actually kasi Sige. wala pong ganyan. Inano ko lang po from yung ano niya. From yung meaning. In-extrapolate ko lang po yung what could be. So, dapat, ganito ba po yung ano? Tama ba po? Yung, pag yung cycloid, it will end when it reaches dito nga po na. Oo, tama When it reaches naman. the same position. Kaso saan ka ba nag-end? This part, sa unang illustration mo, this is your first illustration po, di ba? Ano po? Okay. So, anong bali range mo na dito?
Yun nga po, kasi yung problem pala po, I don't, Hmm. sa pala mag-start yung circle? When ito po is at x equals 0 or when it is at the Find balisan, the parametric fusion. balisan po yung y-axis. Ano po yun? Saan po yung y-axis po dito? Dito po or dito? Ito pa rin. Ay, ano na yan? Ito pa din. Pataas. Ito. This is your y. Hindi ba saan po mag-start po yung circle? From rolling down. Ah, okay Dito po po. or dito Sa po? center po ba or doon sa ano? Dito po, dito. Sa center po? Pag, ako, pag ganito tayo. Okay. So, mm, okay. So, the cycloid forever po hanggang infinity na po. Yung ba yung describe? Ah, hmm. Okay. Hindi ba hanggang infinity na po ta? Yes. Kung hanggang infinity na to. Ano ba? Hmm. Kasi di ba magpo-proceed naman siya indefinitely. Parang tama na yata mo. From ano ba, yung logical point mo. Logical point Wait of lang. view mo. So yung wait lang mo. Sige So lang. constant lang po yung ano niya, yung y value. It's just rotating na pag ganun mo. Ah, So, syempre 3 sin t yan. Y yung dito mo, tapos yung mga dito. mhm. Tapos yung rolling action nga po. So, obviously 3t lang po yan. Yes, kasi kung 2 pi na po, when it's 2 pi, this goes back here. And then when it's 2 pi rin, mag-end na po yung cycloid. So, isang cycle na po yan. So, kung if it continues indefinitely, it still should work po. Every 2 pi, ano po, it will reset. Yun ba? Sure ka na? Wala na po kung ibang alam. Baka yun na mo. Okay po. Actually, medyo kulang pa for X and Y. Siguro maganda kung ano, tawag dito, may babalikan tayo. Wait lang. Isa-save ko to. Wait lang po. Baka ma-remind ka or maalala mo siya. Na-save na ba natin? Ayan. Tama naman yung sa illustration naman, okay naman. But for this, meron tayong siguro maganda kung hindi, papakita ko muna yung mismong formula and then explain natin kung paano siya na-derive. Yan, para sa ganoon, mas maintindihan mo siya. Mhm. Pattern. For x, we have here r times angle theta minus sine theta. And then for y, we have here r pa din, and then 1 minus cosine theta. Actually, itong formula na to, dinerive lang to. Hindi siya bastang okay, buo na. So, sige, sabihin natin kung saan siya nagsimula.
For this problem po, ang suggested po na gamitin natin ay ito. So, kung halimbawa naman, halimbawa, aalamin natin kung saan siya nagsimula. So, dito po yan. Kasi, tawag dito, kinonsider din natin yung angular velocity. Familiar po Aba, sa angular velocity? Okay pa. And syempre, yung linear velocity natin. Ayan. So, kung halimbawa, di ba kung babalikan natin yung angular velocity natin, meron tayo ditong pi, actually, hindi ganito yung pagkakasulat dapat. Ayan. So, pi over t tayo. Tapos, for the linear velocity, so magkakaroon tayo ng v. And then, after that, pagsasamahin natin sila. So, kailangan mapagsama natin yung angular and then linear velocity natin. So, this is angular. And then, this is, ano nga tawag dito? Linear velocity. Ang dami niyang pinagdaanan, pero ito na yung pinakamalapit. So, magkakaroon tayo dito ng v equals r pi. nga po na. Hindi ko po na take into account is that yung velocity may be different. Pero actually, pag graph pala po siya, mukha po siyang sine wave. Sige, patingin. Alam mo? Tingnan natin kung tama ang graph mo. Siyempre, hindi po tama kasi sine wave nga po siya. Kaso nga lang, Okay lang. parang ano nga po, parang most of yung mga points na ano po, yung parang critical points, they match naman. Sige, Kaya patingin. parang may illusion po na it's correct. So, i-share mo po. Alam mo? So, makikita niyo. Hindi, mawala eh. Mamaya na. Mamaya Mamaya na po. Okay, sige. Ano na po. Yung natapos na po. Baka sige. wala pa yung progress mo. Oo nga pala. Teka, less than a minute. Or, vt tayo equals r theta. Save muna natin. Wait lang, send ako ng isa pang link. Sige mo. Ayan, wait lang po. So, ayun nga, napagsama na natin siya. So, meron tayong dalawa eh. So, we have here v equals r theta over t. Or, pwede din namang vt and then equals r theta. Ayan. So, since kailangan ma-derive na natin siya, so, ang magiging center ng circle natin ay ito. Magkakaroon tayo dito ng r theta. Kung iba pala po yung V, bale po yung ano niya, iba na po yung graph. Mas mahaba or mas maiksi po. Di ba ba? Oo. Ay, Kasi, dapat hindi po. so kung, halimbawa, Dapat constant po kumaga yung rolling na eh. Hindi ever po sila, yung point po na yan, will always reach yung specific point po ng iba. So, paano po yan? Dalawa pong variable. dito, let's say yung problem natin kanina, Kasi wala. Tsaka tayo. bigyan ko ng hati. Di ba kanina, dito ka nag-start? Kahit hanggang dalawa muna. Since madederive pa naman natin to eh. I-derive pa siya ulit. So, dito, kanina, di ba dito ka naman nag-start? So, ang bilang na nito pataas, since y ito x natin. So, that's 1, 2, 3, 4, let's say hanggang dito 5. Yan. And then, since mag-i-start tayo dito,
Hindi, dapat mas mataas pa siya. Tapos, hindi. Taasan pa natin. Tanggalin natin. Ayan. Let's say ito pa. Ayan. Let's assume na ayan siya. And then since yung movement natin, ayan, ay pa ganyan. And then, meron din tayo dito sa baba. Let's say that 1, 2, 3, 4, 5. Pwede natin siya lagyan ng pi. Ano ba? Pi, 2 pi. Pwede din. 3. Eksakto to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, this is your value of x. Hindi, may label na naman ako doon. Tapos, for this naman, pwede ko siyang gawin as t. Itong part lang na to will be less than, let's say, 2 pi. And then, greater than or equal to 0. Tapos, another na naman. May tanong po ba? Ma'am, Or gusto niyo i-derive ko po muna ito? Ito. Okay. Okay na pa. Sige, tuloy natin. So, kung ito po yung magiging center natin, kailangan makapag-modify na tayo ng equation natin since, di ba, x and y. So, yung x natin, siya ay mapupunta or magkakaroon siya ng, let's say, negative r sine theta. While yung y natin, so magiging negative r pa din naman siya, pero cosine theta siya. And then, ang kailangan natin gawin ngayon, mag-shift tayo ng x-coordinates natin papunta sa right. So, yung right na yon, that is r theta, units. So, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ngayon ng r theta kasi nga mag-shift tayo doon sa x-coordinates natin. And yung y-coordinate natin, this is for x. And then yung y-coordinate natin, magiging tataas ng r units. So, paano natin gagawin yon? Mag-a-add tayo ng r doon sa may y natin. So, kung halimbawa, i-establish na natin siya or isusulat natin ng mas maayos. So, ito ay magiging x equals, let's say, negative r sine theta and then plus r theta kasi nga nag-shift tayo ng coordinates natin ng x-axis sa right. So, kaya r theta siya. And then, sa y naman natin, so tataas naman siya ng r units. So, let's say, meron tayo ditong negative r cosine theta plus r. So, pwede naman natin siyang isulat ng ganito. Katulad ng nasa formula. So, that is x equals r theta. Then, ayun. Minus sine theta. And then, yung y naman natin, r pa din siya. Then, 1 cosine theta. Ayun po. Kaya nakaderive tayo ng formula po natin. So, dito naman po, since ang kinoconsider natin, yung motion natin magi-start sa theta natin which is equal to 0 and then magpo-proceed siya indefinitely. Syempre, yung theta natin, kailangan i-set din natin siya as greater than or equal to 0.
Yun po. Kamusta po? May tanong po ba? May clarification? Ano po? Okay po. I-save ko po. Sige po. Na ano po, kung saan po ito nanggaling? Ano pong nangyari? Ano? Okay po. Pwede nyo na pong ituloy ulit yung answer nyo po kanina. Bilang Or po. kung gusto mo siyang i-illustrate, mas okay sa akin yun. Papayita ko lang po sa ano pala po. Sa Stop share ka. yung graph pala po para makita na pala po yung... Sige, sige. Mag-stop share na ba ka? So, sige, Mag-share screen ka ba? share screen na po. Ayun. Okay. Sige. Ngayon ko So na obviously, makita. this is wrong kasi nga sine wave nga po siya. Kaso nga lang, Mm. pareho po yung ano na po. I think, Pero yung Mm. wala mo. Sige, sige lang. Ayun yun ah. Pa. Mm. 3D. Siguro minus na na. Wala mo. Sige lang, okay lang. Kasi bababa naman siya. Mhm. Ayun. So, ganito po yung actually yung magiging itsura po ngayon kanina. So, pareho naman po, 0, tapos magiging 0 rin sa may ano. Tapos magiging 6 Mm. naman po. Kaso nga lang, mali Oo, yung graph 6. for some reason. So, meron ba po itong parang rin-represent? Kung meron ba po siya ano, something. Paano nire-represent or something? Meron ba po siya parang geometric representation? Kasi parang meron naman po siyang ano. Mali po yung, it's not a cycloid, pero it must be something po diba? Parang yung kanina ba? Kung pareho pala po yung ano na, kung pareho po yung angular velocity and linear velocity, ganito pala yung graph. Mm. Pero kung actually it's not, so yung cycloid na po yung itsura nun. Tapos na po yung ano, t minus tapos yung isa is Dapat. Sige, sige, tuloy mo yan. tapos na po yung isa 3t sin t. Okay yan. Yung isa 1 minus, teka. minus 3 cos. Ano to? Pattern po ba kailangan nyo? Balik po. actually po yung ano, yung form. Yung nasa loob po ay, okay, 3 and then 3 times 1 minus cosine t. Yun po ba yung kailangan nyo po? What? Again, 3 times 1 minus cosine t. Isulat ko po para may ano kayo. 1. Okay, so yun na po yung Ito cycloid. siya. Yun. Ito lang. Same din, an may ano. Meron po parang Constant. generalization po lahat po nito. Kung ano po, tapos kung pwede na pong i-ibahin yung ano po, angular velocity tsaka ano, linear. Meron ba po Ano siya lang yan? Ang, general ano form? po yan? Meron ba po siya Ano po yan? meron ba po siya General form? kahit yung sa sign na po parang tama rin po siya technically kung if only the angular velocity was the same as the linear velocity, but it's not. Pero ito rin po tama. Ganun din po. Meron po pong generalized form na lahat po sila, it will describe all of them. Pero iba-iba po yung ano, yung parang ratio po between the angular velocity tsaka ano po, linear. As far as I know regarding this, halimbawa topic na to, ito pa lang yung formula na meron tayo.
Pero hahanapin ko din. Tapos kung meron, edi pag-aralan natin Stop siya. para mas okay. Aba. Mhm. Ayan. May tanong po or clarification po so far? Malama ba? Kamusta po yung mga nagiging problem natin? Masyado ba siyang mabilis? Ano pong conclusion niyo about it? Ay, Nasagot na. dito, from start to finish na. Ay, ba't Kamusta po yung mga nagiging problem natin ng mga nakaraan? Hindi naman siya masyadong mabilis. Challenging ba siya? kasi yung Maganda naman po. ganda po kasi yung application ng mga ano. Yung po Okay. parang may slight ano po, kailangan niyo pong isipin yung ano po, Okay. yung how it works. Para po sa mga susunod kong mga problem, para ganitong level lang din yung hanapin ko. Or gusto mo ba mas mahirap pa? Baka hindi na po. Hindi rin. Sige. Ito muna. Parang ano, icebreaker lang. Ayan. Okay. So, yung goal po is to, ano na, to express why in terms of X or something. Aha. Mhm. Josh? Sorry po, I have to end the meeting. May next na klase po ako. Pero Ah, babawi ako sa'yo ulit. ano po, i-screenshot ko po ito. Malapit na po matapos pala po. Sige lang, sige lang. Ayan ba? Okay po. Sige po. Mag-e-end po muna tayo sa ngayon. Pero, Okay ba? Bukas po siya. may ano po, may topic po ba kayong gustong idagdag? Kayo, as of now, wala po. Kayo po, ano pong mga naisip niyo po? Ano po? Ano ba? Yung mga, sige lang, yung, Sige, ang ano tawag po, natin? may general term po sa mga, hindi envelope eh. May general term sa mga ano po, yung parang cycloid po. Alam na ba po yung parang mga, yung general na po, yung parang mga hypocycloid kasama na po yan. General term lang. Yung, wait lang mo. Ano pang mga kasama na? Yung mga, ganun din po, may tawag po sila eh. Yung, ano po, yung parang, they all are parang locus of motion. May tawag po dun eh. Okay. See also. Sige, kunin natin yan. Parang mga hypocycloid po. Sige, sige. Idagdag natin para masaya. Pag nakuha mo na yung parang gusto mong i-point out na exact na word, i-chat niyo po ako, okay? Okay pa. Thank you po for now. Bye po. Thank you po. See Ayun you ba, tomorrow. Ayun po, ayun, wala na. Tapos
Video. Y. So anyway, here just square the y and then eliminated the 4t squared. Now I'm going to eliminate the t. So square na y minus 4x equals 13 minus 2 is 11. So rearranging 4 minus 11 over 4 equals x. So it's a quadratic, it should look like a parabola, looks like that. So anyway, where's the graph? Wait. Said parametrization in question is y squared minus 3 2t minus 1 what? Okay, there. So negative 1000 1000 sorry, 100 100. Okay, so it's a parabola, looks like that. So this must be x equals y squared over 4 what? Over 4 plus y over 2, and then final transformation must level over 4 there, so it's the same graph. Good. There. Basically what's necessary here is just convert one into the other. Pakita mo yun, ah. Pakita mo